Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 481, Ganap na Marangal. Swoosh swoosh swoosh. Napakabilis ng mga aura na iyon. Nang maramdaman sila ni Xingju, 5 gintong sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kagubatan. Nakatayo na sa harap ni Xingju ang 5 lalaking maganda ang katawan. 4 sa mga lalaki ay nakasuot ng gintong damit na may nakaukit na mga dragon at phoenix, at ang mga gintong mahabang talim ay nakasabit sa kanilang mga baywang. Parehong ang mga gintong robe at ang mga ginintoang blades ay mababang grade na top grade na mga spirit weapon. Ang dapat banggitin ay silang 4 ay talagang mga high-level na battle saints. Gayunpaman, ang nakaakit ng atensyon ni Xingju sa sandaling ito ay hindi ang 4 na lalaking ito, kundi ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa likuran nila. Ang lalaki ay may peklat sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila. Sa sandaling ito, matalim niyang tinitigan si Xingju, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang layuning pumatay. At siya ang may-ari ng aura ng battle god na naramdaman ni Xingju. Mapangahas na alipin, maglakas loob bang sakta ng prinsesa, ibaba mo siya. Biglang itinuro ng battle god expert si Xingju at sumigaw. Naiintindihan. Nang makita ito, ang 4 na mataas na antas ng battle saints ay hindi nang ahas na maging pabaya. Matapos ay kapang kanilang mga kamao at magalang na yumuko, naghanda silang sumugod patungo kay Xingju. Swoosh swoosh swoosh. Sa pagharap sa napakalakas na eksperto, si Xingju ay hindi nang ahas na maging pabaya. Gayunpaman, nang si Xingju ay naghahanda na gamitin ang kanyang pinakamalakas na pag-atake at pagtakas, 4 na hanging tunog ang biglang dumaan sa mga tainga ni Xingju. Sa pagtutok ng kanyang tingin, nagulat si Xingju nang makitang 4 na maliliit na bato iyon, at ang direksyon ng mga bato ay talagang nakatutok sa 4 na battle saints. Papapapa, sinabayan ng 4 na malulutong na tunog, wala ni isa sa 4 na maliliit na bato ang nakalampas sa target, at tumpak na tumama sa mukha ng 4 na lalaki. Sa sandaling ito, ang 4 na lalaki ay tumigil din sa pagsulong, at tinitigan si Xingju na may mapurol na mukha. Ito. Gayunpaman, kumpara sa kanila, ang isa na pinakatulala at nalilito ay walang iba kundi si Xingju. Ito ay dahil nakikita ni Xingju na hindi lamang ang 4 na maliliit na bato ay walang kapangyarihan, ang kanilang bilis ay napakabagal din. Sa lakas ng 4 na mataas na ranggo na battle saints, magiging isang piraso ng cake para sa kanila ang pag-iwas sa 4 na batong ito. Gayunpaman, hindi nila ito iniwasan. Sa halip, hindi man lang sila naglakas loob na gumawa ng tunog pagkatapos matamaan. Ipinaliwanag na nito ang lahat. Hindi naman sa hindi nila ito maiiwasan, ngunit hindi sila nang ahas. Pwede ba? Sa pag-iisip nito, mabilis na inikat ni Xingju ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng babae. Hulihin ako. Saan kayong lahat tumakbo noong ang prinsesa na ito ay hinahabol ng banal na demonyo? Nang ibinaling ni Xingju ang kanyang tingin, nakita niya ang batang babae na ang isang kamay ay nasa baywang at ang isa naman ay nakaturo sa mahiwagang powerhouse sa likod ni Xingju. Binuka niya ang cherry lips niya at nagmura. Prinsesa. Pagharap sa eksenang nasa harapan niya, mas nabigla si Xingju. Ito ay dahil malinaw niyang narinig ang maliit na batang babae na tinutukoy ang kanyang sarili bilang prinsesa na ito. Nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mga misteryosong powerhouse na may sobrang pangit na mga ekspresyon ngunit hindi nang ahas na magsalita ng isang salita ng pagtutol, halos sigurado si Xingju na ang pagkakakilanlan ng batang ito ay hindi simple. Benefactor, mangyaring tanggapin ang pana ni Xingchen. Gayunpaman, habang siya ay nakatitig sa 5 misteryosong powerhouse na tulala, ang boses ng batang babae ay biglang nagmula sa kanyang likuran. Higit pa rito, ang boses na ito ay puno ng pasasalamat. Nakaluhod talaga sa kanyang harapan ang batang babae. Nakatitig sa kanya ang masigla nitong mga mata. Bilisan mo, bumangon ka. Noon pa man ay ginagalang ni Xingju ang mga babae. Ngayong nakaluhod na talaga sa harapan niya ang cute na batang babae, lalo siyang nawalan ng malay. Siya subconsciously yumuko at tinulungan ang maliit at cute na maliit na batang babae up. Gaano ka maglakas loob, isang alipin? Gaano ka maglakas loob na maging bastos sa prinsesa? Nang makita ang mga kilos ni Xingju, kumilos ang war god na parang may nagnakaw sa kanyang asawa at sinigawan si Xingju. Tumahimik ka, ito ang aking benefactor. Siya ba ay isang tao na maaari mong i-escort ayon sa gusto mo? Gayunpaman, bago pa makapag-react si Xingju, sinimulan na ng maliit na babae na sumbatan ang war god. Hinad ko gagawin. Sa pagharap sa sambat ng dalaga, nanginginig sa takot ang war god at agad na humingi ng tawad. Kayong lahat, lumuhad kayo sa harap ng prinsesa. Bawal kayong bumangon ng walang utos ko. Matapos pag-alitan ng war god, halatang galit pa rin ang batang babae. Pagkatapos, tinuro niya ang 5 tao at sumigaw sa tono ng pag-uutos. Plop, 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 plop. Matapos bumagsak ang boses ng batang babae, ang 5 powerhouse ay hindi na nag-atubili at lumuhad sa lupa. Hindi man lang sila naglakas loob na gumawa ng ingay. O aking Diyos, ako, si Xingju, ay napakaswerte. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, kahit natulala si Xingju, mauunawaan pa rin niya ang sitwasyon. Ang maliit na batang babae sa kanyang harapan ay tiyak na isang espesyal na tao. Dati, dahil nagmamadali siya, hindi pinagmasdan ni Xingju ang batang babae. Ngayong malapit na siyang tumingin, natigilan siya.
Ang batang babae na ito ay talagang mayroong 5 espiritual na armas sa kanya. Bukod dito, 3 sa kanila ay middle-grade spiritual weapons. Kahit na ang storage bracelet sa kanyang pulso ay isang high-grade item. Mas maganda pa ito kaysa sa storage bracelet na mayroon noon kay Xingju. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang mga powerhouse na ito ay labis na natatakot sa kanya at patuloy niyang tinatawag ang kanyang sarili na isang prinsesa, halos sigurado si Xingju na siya ay isang prinsesa. Little girl, sinong prinsesa ka? Puno ng kuryosidad, pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at tinanong ang batang babae. Anong prinsesa? Sa Imperial City ng Starfall Dynasty, iisa lang ang prinsesa, si Princess Zinzin. Hindi alam kung ang tanong ni Xingju ay masyadong hanggal o ang war god ay masyadong nakakagalit. Siya, na masunarang nakaluhod sa lupa, ay talagang nagtaas ng ulo at sinigawan si Xingju. Tumahimik ka. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, ang maliit na batang babae na nakapikit ang kanyang mga mata at nagpapakyut na may matamis ng ngiti sa kanyang mukha ay agad na naging isang maliit na rakshasa na puno ng galit ang mukha. Itinuro niya ang war god at sumigaw. Huwag mo akong patayin. Gayunpaman, gaano man kalakas ang kanyang boses o kung gaano siya kagalit, napaka-cute pa rin niya kapag ipinaraise sa kanyang cute na mukha at matamis na boses. Benefactor, dahil Zinzin ang pangalan ko, tinatawag nila akong Princess Zinzin. Benefactor, bakit ka nakasuot ng damit ng isang alipin? May mga hinaing ka ba? Sabihin mo sa akin kung nakaranas ka ng anumang kawalan ng katarungan. Kahit sino pa ang bumalandra sa'yo, ipinapangako ko na papatayin ko ang buong pamilya niya. Prinsesa Zinzin ang mga damit ni Xingju. Bago pa makapagsalita si Xingju, sigurado na siya na naka-frame si Xingju. Higit pa rito, mula sa kanyang tono, ang taong nag-frame kay Xingju ay dapat na isang hindi mapapatawad na kontrabida. Sa pagtingin sa maliit na batang babae sa kanyang harapan, na napaka-inosente na hindi ito tumugma sa kanyang edad, labis na nagustuhan siya ni Xingju. Bihira lang makakita ng ganitong inosenteng babae, lalo na sa corrupt at madilim na Starfall Dynasty. Prinsesa Zinzin, ako ang nangungunang scorer sa pagsubok ng Heavenly Secret Battalion. Gayunpaman, ako ay sinaktan ng isang hinamak at nadamot sa isang alipin. Ako ay maswerte na nakilala ka ngayon. Umaasa ako na maaari mong itaguyod ang hustisya para sa akin. Dahil si Prinsesa Zinzin ang nagkusa na magtanong, natural na walang itinago si Xingju at sinabi sa kanya ang lahat. Benefactor, maaari bang wag mo akong tawagin ng ganyan? Tawagin mo na lang akong Zinzin. Nga pala, Benefactor, sinong hamak ang napakasama para saktan ka? Sabihin mo, papatayin ko ang buong pamilya niya. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, labis na galit si Prinsesa Zinzin. Judging from her expression, kung kilala niya kung sino ang taong iyon, siguradong papatayin niya ang buong pamilya nito. Zinzin, siya ang general ng Heavenly Secret Battalion. Ang pangalan niya ay Zhang Hong. Nang makita ang reaksyon ni Prinsesa Zinzin, hindi nag-abala si Xingju sa mga kasiyahan. Direkta niya itong tinawag na mahal, at sinabi sa kanya ang pangalan at posisyon ni Zhang Hong. Zhang Hong, K. Longwo, kilala mo ba kung sino siya? Nagulat si Palace Master Zinzin. Halatang hindi niya kilala kung sino ang tinutukoy ni Xingju. Pagkatapos ay itinuro niya ang war god na nakaluhod sa lupa at hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo nito. Sa sandaling ito, nalaman din ni Xingju na ang war god ay tinatawag na Longwo. Kahit na ang pangalan ay nangingibabaw, ito ay medyo hindi sophisticado. Gayunpaman, sa paghusga sa kanyang hitsura, ito ay isang magandang tugma. Prinsesa, si Zhang Hong talaga ang general ng Heavenly Secret Battalion. Siya ay orihinal na nasa Imperial City, ngunit pagkatapos na pumalit si punong ministro Wang Qiang, pinabalik siya sa punong tanggapan ng Heavenly Secret Battalion. Nagmamadaling sagot ni Longwo. Napakabuti, isang general lamang ang nangangahas na maging walang galang sa aking benefactor. Ipapalimos ko sa kanya ang kamatayan. Matapos marinig ang mga salita ni Longwo, isang nakamamatay na layunin ang bumungad sa matatalinong mata ni Prinsesa Zinzin. Higit pa rito, kung hinuhusgahan mula sa kanyang tono, tila isang general ay wala sa kanyang paningin. Hehe. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, si Xingju ay labis na natuwa. Sa sobrang tuwa niya ay hindi niya napigil ang tumawa ng lihim sa kanyang puso. Noong una, binalak niyang linangin ang kanyang lakas at pagkatapos ay maghayganti. Gayunpaman, hindi niya akalain na dito niya makikilala ang prinsesa ng Starfall Dynasty. Higit pa rito, siya ay naging tagapagligtas ng prinsesa. Sa pamamagitan nito, magiging mas tawili-wili ang mga sumusunod na kaganapan. Pagkatapos noon, natutunan ni Prinsesa Zinzin ang ilan pang bagay mula kay Xingju. Sinabi rin sa kanya ni Xingju ang tungkol sa madilim na sistema ng kampo ng mga alipin. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, galit na galit si Prinsesa Zinzin. Agad siyang sumugod sa kampo ng mga alipin at sinabing parurusahan niya ang mga hamak na ito ng dinastiya sa ngalan ng kanyang ama. Embroidered Uniform Guard ng Imperial City. Sila ang mga gwardya na dalubhasa sa pagprotekta sa pamilya ng Imperial, at si Longwo ay ang kapitan ng mga Embroidered Uniform Guards. Habang nasa daan, tinanong ng maingat na si Longwo si Xingju kung paano niya maaaring taglayin ang lakas ng isang mid-level na battle saint.
Pagkatapos ng lahat, ang mga alipin ay dapat lamang magkaroon ng lakas ng mababang antas ng Battle Saints. Gayunpaman, sa pagbuka pa lang niya ng kanyang bibig at bago pa makasagot si Xingju, marahas siyang pinagalitan ni Prinsesa Zinzin. Pagkatapos pagagalitan si Longwo, ang palace mistress na si Zinzin ay malumanay pang sinabi kay Xingju. Huwag mo silang pansinin. Ang dalawang matinding ugali ni Prinsesa Zinzin kay Xingju at sa kanila ay labis na nagseselos sa kanila. Maya-maya pa ay palihim na silang nagbubulungan. Kahit na napakalambot ng kanilang pag-ungol, si Xingju, na may matalas na kaluluwa, ay nakakarinig sa kanilang pag-uusap. Dumaan lang pala sila. Gayunpaman, nang marinig ng prinsesa na mayroong isang kampo ng mga alipin dito, pinilit niyang tingnan. Higit pa rito, pumasok siya habang hindi handa si Longwo at ang iba. Di nagtagal, nakatagpo niya ang banal na demonyo, na humantong sa nakaraang eksena. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 482, ang kasalanan ay hindi mapapatawad. Matapos malaman ang tungkol sa karanasan ni Prinsesa Zinzin, naawa din si Xingju sa mga embroidered uniform guards. Gayunpaman, masisisi lamang ng mga embroidered uniform guards ang kanilang malas sa pagkakatagpo ng gayong matinding prinsesa. Dahil labis nilang hinamak si Xingju, naramdaman ni Xingju na hindi na kailangang magsalita para sa kanila. Sa kabaligtaran, mas nakakatuwang panoorin silang pinagalitan ni Prinsesa Zinzin, dahil hinamak ni Xingju ang mga snob na tulad nila. Habang nag-uusap sila, dumating na si Xingju, Princess Zinzin, at ang iba pa sa slave camp. Bago pa man sila makalapit, naririnig na nila ang nakakatalam na mga tunog ng mga Saintstone na mina, ang mga pang-iinsulto ng mga gwardya, at ang tunog ng mga litigo na hinahampas sa mga alipin. Ikaw na hamak. Tawagan ng taong namamahala sa lugar na ito. Sa pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, bago pa magalit si Prinsesa Zinzin, ang kapitan ng Embroidered Uniform Guards, Marshal Dragon, ay nagalit na. Makikita na siya ay isang napakamahabagin na tao, at hindi niya kinaya ang pang-aabuso ng mga bantay sa mga alipin. Sa orihinal, nagdududa pa rin siya sa mga salita ni Xingju, ngunit sa sandaling ito, lubos niyang pinaniwalaan ito. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na imposibleng wala siyang ibang magagawa kundi ang maniwala na galit siya. Bilisan mo, ipaalam mo sa dalawang kapitan. Ang Marshal Dragon ay may lakas ng isang war god, at ang kapangyarihan na kanyang inilabas ay hindi dapat maliitin. Ang kanyang sigaw ay parang kulog na umalangaw sa langit at lupa, halos umabot sa bawat sulok ng malaking kampo ng mga alipin at tumatagos sa tainga ng lahat. Nang makita ng ilan sa mga gwardya ang espesyal na kasuotan ng Marshal Dragon at ng iba pa, alam nilang hindi maganda ang sitwasyon. Sa gayong maayos na kasuotan at napakalakas na lakas, isa lamang ang posibilidad, at iyon ay ang mga tao ng Imperial City. Sa mapatla at takot na mga mukha, ang ilan sa mga gwardya ay natisod patungo sa palasyo kung saan naroon ang kapitan ng mga gwardya. Hindi nagkusa si Marshal Dragon at ang iba pa na hanapin ang kapitan ng mga gwardya. Sa halip, tumayo sila at naghintay, dahil hindi sila natatakot na makatakas ang kapitan ng mga bantay. Marshal Dragon, paano mo sila haharapin? Tumingon si Prinsesa Zinzin at tinanong si Marshal Dragon. Bagamat si Prinsesa Zinzin ay palaging kusa at mapagmataas, hindi siya isang hindi makatwirang babae. Si Marshal Dragon ang kanyang personal na bantay at isa ring tumulong sa kanya sa pagharap sa mga bagay-bagay. Maraming beses, kapag nakatagpo siya ng mga bagay na hindi niya kayang lutasin, tutulungan siya ng Marshal Dragon. Bukod dito, ang kanyang ama, ang kasalukuyang emperador, ay nag-utos din kay Prinsesa Zinzin na ibigay ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa dinastiya sa Marshal Dragon, at huwag maging kusa. Kaya naman, kahit na hindi na siya makapaghintay na patayin ang lahat ng mga bantay dito, pilit niyang pinigilan ang galit sa kanyang puso at kumonsulta sa Marshal Dragon, na nakakaunawa sa sitwasyon ng dinastiya. Prinsesa, bagamat hindi matatawaran ang mga kilos ng mga bantay dito, ito pa rin ang kampo ng mga alipin ng dinastiya. Kung papatayin natin silang lahat, ito ay magiging sanhi ng paghinto ng produksyon ng kampo ng mga alipin. Kung walang kumokontrol sa mga alipin, isa lamang ang ating mapapatay. Para magsilbing babala sa iba, dahan-da ang sagot ni Marshal Dragon. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Gayunpaman, dapat patayin ang mga nang-aapi sa benefactor ko. Matapos marinig ang mga salita ni Longwo, tumango si Prinsesa Zinzin bilang pagsang-ayon. Tungkol sa talakayan sa pagitan ng Marshal Dragon at Princess Zinzin, walang opinyon si Xingju. Alam niya na ang mga kampo ng alipin ng dinastiya ay hindi kasing dilim ng isang ito. Ang lahat ng mga kampo ng alipin ay dapat magkatulad. Kahit na kaya niyang palayain ang lahat ng alipin dito sa pamamagitan ni Prinsesa Zinzin, hindi niya magagawang palayain ang mga alipin ng buong dinastiya. Ito ay dahil makakaapekto ito sa buong dinastiya. Kahit na ang Palace Master Zinzin ay pinapabor ng Emperor, ito ay ganap na imposible. Sa makatuwid, kung nais niyang ganap na baguhin ang lahat, dapat niyang kontrolin ang sitwasyon mismo. Gayunpaman, iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Sa ngayon, kailangan lang hayaan ni Xingju ang kanyang sarili at ang mga taong nakapaligid sa kanya na umalis sa lugar na ito. Hindi ko alam na pupunta pala si Sir dito. Sana hindi ako masisi ni Sir sa hindi pag-welcome sa iyo kanina.
hindi nagtagal pagkaalis ng nagbabalita na gwardya, dalawang mabilog na figure ang gamulong mula sa malayo na parang dalawang lobo. Habang tumatakbo sila ay napahiyaw sila sa hiya. Ang dalawang taong ito ay parang hari ng impyerno sa kampo ng alipin. Gayunpaman, sa harap ng Martial Dragon at ng iba pa, sila ay naging mga apo ng tunay na pagong. Xingju, gaano ka maglakas loob? Ignorante kang alipin, may ginawa ka bang katangahan para masaktan si Sir? Sir, ang aliping ito ay kabilang sa aking kampo ng mga alipin. Hayaan mo akong hawakan siya. Ipinapangako ko na bibigyan ko si Sir ng isang kasiya siyang resulta. Gayunpaman, nang dumating ang dalawang kapitan ng gwardya sa harap ni Xingju at ng iba pa, nagbago ang ekspresyon ng matabang kapitan na nagayos kay Xingju na maging isang refiner. Sa sandaling ito, halos sigurado siya na si Xingju ay nagalit kay Martial Dragon at sa iba pa. Iyon ang dahilan kung bakit galit na galit si Martial Dragon at ang iba pa. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang kanyang mahabang litigo at naghanda upang tamaan si Xingju. Martial Dragon, patayin mo siya. Gayunpaman, nang malapit ng kumilos ang matabang bantay, biglang tumunog ang walang pakialam na boses ni Prinsesa Zinzin. Uchi. Bago pa makapag-react ang matabang kapitan, isang gintong liwanag ang kumislap at ang malaking dami ng dugo ay umulan mula sa langit. Nahiwalay na ang ulo ng matabang kapitan sa kanyang katawan. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay malinaw na pinutol ng Martial Dragon ang kanyang ulo. Gayunpaman, kahit na ang pinagmulan ng kanyang kaluluwa ay nasira at nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Mula dito, makikita na ang Martial Dragon Spirit Artifact ay naglalaman ng isang espesyal na kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na pumatay ng isang tao nang hindi tinatamaan ang kanilang mga vitals. Sir, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nang makitang ang kanyang kapatid ay naging bangkay sa isang iglap, ang kapitan, na hindi pa naiintindihan ang sitwasyon, ay nagmamadaling lumuhad sa lupa at patuloy na yumuko sa Martial Dragon. Sa mga sandaling ito, takot na takot ang mga nakapaligid na gwardya na nanonood ng palabas kaya nang inag ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na umalis at tahimik lamang na pinapanood ang eksenang naganap sa kanilang harapan. Pumunta ka, tawagin mo ang lahat ng guards. Matapos patayin ang matabang kapitan, hindi na itinuloy ni Martial Dragon ang kanyang hakbang sa pagpatay. Sa halip, malakas siyang sumigaw sa tono ng pag-uutos. Nang makita ito, ang mga bantay ng kampo ng mga alipin ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Mabilis nilang tinawag ang lahat ng mga gwardya na namamahala sa gawain ng mga alipin at tinipon sila sa harap ni Xingju at ng iba pa. Alam na ni Prinsesa Zinzin ang mga masasamang gawain na ginawa ninyong lahat sa kampo ng mga alipin na ito. Lahat ng inyong mga krimen ay dapat patayin. Gayunpaman, si Prinsesa Zinzin ay palaging mabait at bukas palad. Iyamang lahat kayo ay malaki ang naiambag. Sa imperyo, pansamantalang ililigtas niya ang iyong mababang buhay. Bagaman maligtas ka sa kamatayan, hindi ka makakatakas sa parusa. Mula ngayon, dapat mong tretuhin ng mabuti ang mga aliping ito. Kung maglakas loob kang gumawa muli ng kasamaan, tiyak na hahatulan kita ng kamatayan ng 1,000 hiwa. Sigaw ni Martial Dragon sa malakas at mapang-ipang boses. Tulad ng isang kulog na maaaring tumagos sa kalangitan, tumagos ito sa mga tainga ng lahat at sa kanilang mga kaluluwa. Ang hamak na ito ay hindi na maglalakas loob na gawin ito muli. Ang hamak na ito ay hindi na maglalakas loob na gawin ito muli. Salamat, Prinsesa, sa pagligtas mo sa aming buhay. Salamat, Prinsesa, sa pagligtas mo sa aming buhay. Nang marinig ang mga salita ng Martial Dragon, sabay-sabay na lumuhad ang maraming sundalo, yumuko kay Martial Dragon at sa iba pa. Ang kamatayan sa pamamagitan ng 1,000 hiwa ay isang napakasakit na paraan upang mamatay. Kung gaano ito kasakit, ang pag-i-imagine lang ay sapat na para magpatinggal ang kanilang mga anit sa pamamanhid. Ikaw, bilisan mong bitawan ang gapos ng aking benefactor. Matapos makita na natapos na silang pagsabihan ni Martial Dragon, itinuro ni Prinsesa Zinzin ang matabang kapitan at sinabi, Benefactor, mas mabuti sana kung hindi sinabi ni Prinsesa Zinzin ang mga salitang iyon. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, lahat ng mga gwardya na naruroon ay nagulat. Benefactor. Sino ang kanilang benefactor? Habang nakatingin sila kay Martial Dragon at sa iba pa, na may malabong ngiti sa kanyang mukha at pinagmamasdan sila, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ano ka nakatayo dyan? Kung hindi ka magmadali, pupugutan ko ang ulo mo. Muling sigaw ni Princess Zinzin nang makitang tulala na nakatayo doon ng matabang kapitan, hindi pinapansin ang mga utos niya. Oo, oo, oo. Sa sandaling ito, halos sigurado ang lahat na ang benefactor na si Prinsesa Zinzin ang tinutukoy ni Zin ay si Xingju. Bagamat nabigla ang matabang kapitan sa kasalukuyang kalagayan ni Xingju at natakot pa, hindi siya nang ahas na mag-alinlangan. Mabilis siyang naglabas ng kakaibang susi at pumunta kay Xingju para tulungan si Xingju na i-unlock ang mga kadena. Patay na siya, patay na siya. Habang inaalis ng kapitan ng bantay ang tanikala para kay Xingju, isa sa mga gwardya ay hindi man lang nang ahas na itaas ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, gusto niyang ibaon ang kanyang ulo sa lupa dahil siya ang bantay na muntik nang hagupitin si Xingju hanggang sa mamatay. Alam niya na kung siya ay natuklasan ni Xingju sa oras na ito, tiyak na mamamatay siya.
Sa sandaling ito, labis siyang nagsisisi. Nagsisi siya na pinahirapan niya si Xingju noong nakaraan, na naging dahilan upang harapin niya ang ganitong sakuna. Gayunpaman, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Kaya naman kahit berde sa panghihinayang ang bitukan niya ay wala siyang magawa para makabawi. Ano ang dapat katakutan? Habang nag-aalala ang gwardya, narinig niya ang sunod-sunod na yabag na papalapit sa kanya at huminto sa mismong harapan niya. Ikaw, bumangon ka na. Pagkatapos, isang mahinang boses ang umalangaw sa kanyang tainga. Sir, mangyaring iligtas ang aking buhay, mangyaring iligtas ang aking buhay. Ang gwardya na orihinal na ayaw magtaas ng ulo kahit mamatay ay pilit na naiangat ang ulo nang makitang ibinuka na ng tao ang kanyang bibig. Gayunpaman, nang makita niya ang Xingju na nakatingin sa kanya na may singkit na mga mata, nagsimula siyang paulit-ulit na yumuko sa Xingju at humingi ng awa. Nakatingin sa guard na nasa harapan niya, na kanina pa gustong bugbugin siya hanggang mamatay, ngunit ngayon ay yumuyuko sa kanya na parang apo. Siya ay yumuko hanggang sa dumudugo ang kanyang ulo, at maging ang kanyang pandiya ay basa, naramdaman ni Xingju na ito ay lubhang katawa-tawa. Ikaw, pumunta ka at tawagan ang mga manggagawa dito. Gayunpaman, hindi magiging calculated si Xingju sa ganoong kaliit na karakter. Sa makatuwid, hindi niya nais na patayin siya. Gusto lang niyang maghanap ng tatawagan si Buchen at ang iba pa. Oo, sumusunod ang hamak na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang gwardya, na nag-akala na siya ay mamamatay, ay agad na natuwa. Bigla siyang tumayo at mabilis na tumakbo patungo sa palasyong tinutuluyan ni Xingju at ng iba pa. Zinzin, ang isang makasalanan ay maaaring patawarin, ngunit ang isang malaking makasalanan ay hindi mapapatawad. The reason why the guards of the slave camp is this is all the guard captain's fault. If he handled matters strictly, as a subordinate, how would the guards dare to be so evil? Sa makatuwid, nararamdaman ko na lahat ay mabubuhay, ngunit dapat siyang mamatay. Matapos utusan ang gwardya na tawagan si Buchen at ang iba pa, pumunta si Xingju sa tabi ni Prinsesa Zinzin at itinuro ang kapitan ng gwardya na kakabukas lang ng mga tanikala ni Xingju na may maputlang mukha. Napapanahon ang mga salita ng benefactor. Longwo, patayin mo siya. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, hindi na nag-atubili si Prinsesa Zinzin. Paulit-ulit siyang tumanggo at pagkatapos ay sinabi kay Longwo sa tabi niya. Prinsesa, kung mapatay ang nag-iisang kapitan ng gwardya, natatakot ako. Gusto mo ulitin ko? Matapos marinig ang utos ng Palace Mistress Zinzin, tila nag-alinlangan si Longwo. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang mukha ni Prinsesa Zinzin ay naging ganap na malamig. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 483, Nakatagong Guro. Gusto mo ulitin ko? Ang boses ni Prinsesa Zinzin ay biglang naging malamig, ang kanyang malambot na mga mata ay nagpakita ng bakas ng lamig. Ito ay hindi na isang katanungan, ngunit isang utos, isang ganap na utos. Kamahalan, iligtas mo ang aking buhay, mangyaring iligtas ang aking buhay. Ang hamak na ito ay magbabalik ng bagong dahon at pakikitunguhan ng mabuti ang mga alipin. Hinding-hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, lumuhad ang kapitan ng gwardya sa lupa at gumapang sa harap ng Martial Dragon. Niyakap niya ang kanyang hita at nagmamakaawa na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Sumusunod ang subordinate na ito. Bagamat ayaw patayin ng Martial Dragon ang guard captain, hindi siya naglakas loob na suwayin ang utos ni Prinsesa Zinzin. Muling kumislap ang mahalagang talon sa kanyang kamay, at sa tilamsik ng dugo, ang kapitan ng guard ay pinugutan ng ulo tulad ng kanyang kapatid, na wala ng lahat ng palatandaan ng buhay. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, ang mga sundalong nakatayo ng maayos sa harap ni Xingju ay napuno ng takot. Hindi nila akalain na si Xingju, na isang alipin sa kanilang awa ilang araw lang ang nakalipas, ay talagang magiging isang mapanganib na tao na kayang kontrolin si Prinsesa Zinzin. Ngayon, siya ay naging isang mapanganib na tao na kayang kontrolin si Prinsesa Zinzin. Hanggat nagbigay siya ng salita, walang makakaligtas. Sa sandaling ito, ang paraan ng pagtingin nila kay Xingju ay ganap na nagbago. Ang kaninang kalituhan at hinala ay nauwi sa ganap na takot. Para silang nakatingin sa isang demonyong uhaw sa dugo, ang hari ng impyerno na namuno sa kanilang buhay. Xingju, hindi malaking bagay ang pagpatay sa guard captain na ito, ngunit sino ang magkokontrol sa malaking slave camp na ito? Matapos patayin ang kapitan ng gwardya, tumingin si Martial Dragon kay Xingju na may bahagyang hinanakit na tingin. Halatang hindi siya nasisiyahan kay Xingju sa pagudyok kay Prinsesa Zinzin na patayin ang kapitan ng gwardya. Ito ay simple. Hindi ba madaling pumili ng guard captain sa napakaraming guards? Nararamdaman ko na ang problema ngayon ay hindi kung sino ang mamamahala sa kampo ng mga alipin na ito, ngunit kung paano pigilan ang mga gwardya na ito na sumuko. Kung hindi, pagkatapos umalis ni Prinsesa Zinzin, kung patuloy nilang aabuso ang mga alipin, mananalo tayo, Tino. Sa oras na iyon, ang maghahirap ay ang mga alipin. Sa makatuwid, sa tingin ko ang pinakamahusay na paraan ay ang pumili ng ilang mga kinatawan mula sa mga alipin at bigyan sila ng mga anteng-anteng sa komunikasyon. Babantayan nila ang bawat kilos ng mga gwardya. Kung ang mga gwardya ay maglakas loob na magpasakop muli, maaaring gamitin ng mga alipin ang mga anteng-anteng upang magulat.
Pagdating ng oras, maaari tayong magpadala ng isang tao pabalik upang harapin ang grupong ito ng mga gwardya. Bilang tugon sa tanong ng Martial Dragon, hindi ito sineseryoso ni Xingju. Sa halip, mahinahon niyang ipinaliwanag ang kanyang pananaw. Kalokohan. Mula pa noong unang panahon, palaging ang mga sundalo ang nangangasiwa sa mga alipin. Kailan pa pinayagan ng isang alipin na mga siwa sa mga sundalo? Nang marinig ang mga salita ni Xingju, biglang nagalit si Martial Dragon at buong lakas niyang pinabulaanan. Sa tingin ko tama ang benefactor. Dapat nating hayaan ang mga alipin na subaybayan ang mga gwardya. Gawin natin ito sa ganitong paraan. Benefactor, humayo ka at pumili ng mapagkakatiwalaang alipin. Kung may manggahas na sumuwi sa iyo, pupugutan ko siya ng ulo. Gayunpaman, nang matapos ang Martial Dragon sa kanyang mga salita, ang Palace Mistress na si Zinzin, na nakatayo sa gilid, ay sumuporta kay Xingju ng buong lakas. Naglabas pa siya ng ilang kakaibang anteng-anteng at ibinigay kay Xingju. Hindi ito mga talisman sa komunikasyon, ngunit talisman sa komunikasyon. Sila ay mga item na maaaring direktang magpadala ng mga mensahe. Mas advanced sila kaysa sa Imperial Wind Token ng Yufeng Pavilion at Azura Token ng Azura Palace. Sa sandaling ito, si Martial Dragon ay wala sa posisyon na magsabi ng kahit ano. Isang masalimuot na tingin lang ang naihagis niya kay Xingju. Napuno ito ng pait at selos, na parang gusto niyang kagatin si Xingju hanggang mamatay. Naiintindihan. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju. Nagkunwari siyang yumuko kay Palace Master Zinzin at pumili ng ilang matatandang lalaki mula sa mga alipin. Tapos, binigyan niya sila ng communication token. Sa sandaling ito, bagamat ang mga bantay ng kampo ng alipin ay galit na galit kay Xingju, hindi sila nang ahas na magsalita. Kung tutusin, maswerte silang napanatili ang kanilang buhay. Sino ang humiling kay Xingju na magdala ng nakakatakot na figure tulad ni Prinsesa Zinzin? Sino si Prinsesa Zinzin? Siya ang pinakamamahal na anak ng emperador. Sa isang salita lamang mula sa kanya, hindi banggitin ng mga ito, kahit na ang mga general ay mawawalan ng buhay. Iyang Master Shi. Matapos mapili ni Xingju ang mga alipin at ayusin ang lahat, ang mga babaeng alipin na nagpino sa Saint Stone kasama niya ay naglakad patungo kay Xingju sa pangunguna ng bantay. Sa pagtingin sa grupo ng mga babae, nagulat si Xingju. Mabilis siyang lumapit sa kanila at nagtanong. Mga kapatid, nasaan si Senior Buchen? Iyang Master Xing, umalis na si Senior Buchen. Ito ang liham na iniwan niya para sa iyo. Nang marinig ang tanong ni Xingju, inabot ng isa sa mga babae si Xingju ng gusot na papel. Iyang Master Xingju, ang matandang ito ay mahilig maglibot sa buong mundo. Hindi ako mahilig mamuhay ng mag-isa. Ang pagiging alipin dito sa loob ng ilang araw ay isang karanasan lamang para sa matandang ito. Buti na lang at nakilala ko si Iyang Master Xingju. Tuwang-tuwa ang matandang ito. Kung papayagan ng tadhana, magkita tayong muli sa hinaharap. Senior Buchen, sino ka ba talaga? May mga hilera ng maayos na salita sa papel. Halatang iniwan ito ni Buchen. Matapos tingnan ang mga salita, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla. Dahil sa sandaling ito, napagtanto ni Xingju na ang selyadong kontinente at nabigo sa pagsusulit ay pawang kasinungalingan ni Buchen. Sa huli, ang matandang ito ay nakalusot sa Dragon Carriage at pumunta dito ay talagang isang karanasan sa buhay. Sa muling pag-iisip tungkol kay Senior Buchen, naramdaman ni Xingju na hindi maarok si Buchen. Siya ay dapat na isang eksperto sa ibang mundo. Kung hindi, hindi siya makakalabas at makakalabas ayon sa gusto niya. Not to mention, napakadali pa niyang tinanggal ang seal. Benefactor. Nakapag-ayos ka na ba? Pwede na ba tayo? Nang si Xingju ay nananagway tungkol sa pakikipagkita sa isang nakatagong eksperto, ang matamis na boses ni Prinsesa Zinzin ay biglang nagmula sa kanyang likuran. Tumingon siya at nakita niyang kamakaway sa kanya ang cute na batang babae. Mukhang matagal na siyang nanatili dito at hindi na makapaghintay na umalis. Pagkatapos, binuksan ni Xingju ang lahat ng babaeng alipin. Kung tutusin, magkaibigan sila ni Xingju. Dahil nabawi ni Xingju ang kanyang kalayaan, natural na hindi niya hahayaang maupo sila rito bilang mga alipin. Matapos marinig ang tungkol sa mga babaeng aliping ito, ang inosente at cute na si Princess Zinzin ay lubos na nakiramay sa kanila. Talagang nagpasya siyang ibalik sila sa Imperial City upang maging kanilang mga lingkod. Dahil dito, tuwang-tuwa ang grupo ng mga kababaihan. Dapat malaman ng isang tao na ang Imperial City ang pinakamaunlad na lugar sa Starfall Dynasty. Ang maging isang utusan sa Imperial City ay higit na mabuti kaysa sa pagiging isang karaniwang tao. Sa itaas ng malawak na disyerto, 5 naglalakihang parang butiki na mahiwagang hayop na 12-dosenang metro ang haba ay sumusulong sa napakabilis na bilis. Sa bawat hakbang nila, aaban sila ng 12-dosenang metro. Manganginag ang lupa at mag-iiwan sila ng malalaking bakas ng paa na mahigit kalahating metro ang lalim at ilang metro ang haba. Ang lakas ng 5 mahiwagang hayop na ito ay nasa antas ng mataas na antas ng mga battle saints. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang mahiwagang hayop ay tila napigilan. Para silang mga tuta na masunurin, magkatabing naglalakad sa maayos na paraan. Sa kanilang mga katawan, may ilang mga kadena na kulay pilak na kasing kapal ng bibig ng isang mangkok at kumikinang na may fluorescent na ilaw. Ang destinasyon ng mga tanikala ay talagang isang marangyang palasyo.
Gayunpaman, ang palasyong ito ay lumulutang 2 metro sa ibabaw ng lupa. Sa itaas ng palasyo, mayroong ilang mga embroidered uniform guard na ang lakas ay nasa antas ng matataas na antas ng mga battle saints. Maingat nilang pinagmamasdan ang paligid. Ito ang mobile na palasyo ni Princess Zinzin. Benefactor, bumalik ka sa Imperial City kasama ko. Sa sandaling ito, sa marangyang mobile na palasyong ito, nakaupo si Prinsesa Zinzin sa tabi ni Xingju. Hinailan niya ang braso niya at nagmakaawa. Zinzin, huwag mo akong tawaging Benefactor. Kita mo, Zinzin na ang tawag ko sa'yo. Tawagin mo na lang akong Xingju. Nakangiting sabi ni Xingju. Xingju. Iyan ay parang hindi karaniwan. Bakit hindi kita tawaging Brother Xingju? Kaya pinaikit ni Prinsesa Zinzin ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig at ngumiti ng matamis. Ayos lang. Nakatingin sa cute na palace mistress na si Zinzin, nakangiting tumanggo si Xingju. Kung tutusin, maraming tao ang tumawag kay Xingju na kapatid. Dahil ang unang taong tumawag kay Xingju na kapatid na si Xingju ay si Li Xiaohan, nagustuhan ito ni Xingju nang tawagin siya ng mga tao ng ganoon dahil nagbigay ito sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng intimacy. Hey, Brother Xingju, kung gayon, pumapayag ka bang bumalik sa Imperial City kasama ako? Nang makitang pumayag si Xingju, muling pinamukad ni Prinsesa Zinzin ang kanyang matamis na ngiti. Oo naman. Nakangiting sagot ni Xingju. Naisip niya sa kanyang sarili. Magiging tanga ako kung hindi ako bumalik sa Imperial City kasama ka. Hindi naging madali para sa akin na magkaroon ng isang dalisay at makapangyarihang taga-suporta na tulad mo. Natural na kailangan kong sakupin ito. Pagkakataon. Iyan ay mahusay. Bumalik ka sa Imperial City kasama ako. Hihilingin ko sa aking ama na emperador na ipagkaloob sa iyo ang posisyon ng isang mahusay na general. Sa oras na iyon, maaari mong personal na patayin ang Zhang Hong na iyon. Pinaikit ni Prinsesa Zinzin ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-imagine. Tila hanggat nasa tabi niya si Xingju, hindi siya mag-asawa. Prinsesa, hindi ganoon kadali ang maging isang mahusay na general. Ang Heavenly Secret Unit ay nasa ilalim ng utos ng Marshal. Sa sandaling ito, si Long Wu, na naiinggit kay Xingju, ay hindi napigil ang samabad. Wag mong kalimutan na ang Marshal ng Heavenly Secret Unit ay ang maternal grandfather ko. Ang maternal grandfather ko ang pinakamahal sa akin. Basta tatanungin ko, siguradong papayag siya. Ibinuga ni Prinsesa Zinzin ang kanyang dibdib at mayabang na sinabi. Puff. Nang marinig ito, halos iluwa ni Xingju ang tubig na kakalunok niya lang. Ang kanyang ama ay ang emperador ng Starfall Dynasty, at ang kanyang lolo sa ina ay ang Marshal ng Heavenly Secret Unit. Pareho silang mga supreme figure sa Starfall Dynasty, at sila ang kanyang pinakamalapit na tao. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit sila natatakot sa Prinsesa Zinzin na ito. Ito ay dahil siya ay isang tao na hindi nila kayang masaktan. Gayunpaman, sa sandaling ito, mas natuwa si Xingju. Kung mas malakas ang suporta ni Prinsesa Zinzin, mas magiging kapakipakinabang ito para kay Xingju. Hindi bababasa, ang pagpatay sa pirasong basura na iyon na si Zhang Hong ay isang piraso ng cake. Prinsesa, matagal nang nag-iisa ang Marshal at hindi pa rin lumalabas. Saan mo siya hahanapin? Kinagat ni Long Wu ang kanyang mga labi at sinabi. Tama. Muntik ko nang makalimutan. Simula nang mamatay si nanay, si lolo ay nag-iisa at ayaw makipagkita kahit kanino. Ngayon, kahit ako ay 3 taon nang hindi nakikita si lolo. Matapos marinig ang mga salita ni Long Wu, ang orihinal na nagniningning na mukha ni Prinsesa Zinzin ay biglang naging malungkot. Zinzin, ayos lang. Ang brother Xingju mo, ako, ang kampyon sa pagsusulit na ito. Hanggat tinutulungan mo akong linisin ang pangalan ko, tiwala ako na kaya akong maging general sa aking sarili. Nang makita ang ekspresyon ni Prinsesa Zinzin, masasabi ni Xingju na ang mga salita ni Long Wu ay malamang na nagdala sa kanyang malungkot na nakaraan. Mabilis niyang sinubukang ibahin ang topic sabay ngiti. Hindi, kung ganoon nga, hindi ako makakasama ni Brother Xingju sa lahat ng oras. Prinsesa Zinzin ang kanyang ulo at sinabing may seryosong ekspresyon. Paano ito? Kakausapin ko ang aking Imperial Father at hahayaan kitang maging personal bodyguard. Gagawin din kitang kapitan ng embroidered uniform guard. Puff. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ni Prinsesa Zinzin ang mga salitang iyon, iniluwa ni Long Wu ang isang subo ng tsaa. Sa sandaling ito, napuno ng pangit na ekspresyon ang hindi pa masyadong gwapong mukha niya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 484, Zinlong Chanzi. Napakabilis ng paglipat ng palasyo ni Prinsesa Zinzin. Sa loob lamang ng ilang araw, nakabalik na siya sa Imperial City. Ang Imperial City ay ang pinakamaunlad na lugar sa Starfall Dynasty. Ang mga palasyo ay kahanga-hanga at maging ang mga kalsada ay abnormal na malawak. Bukod dito, ang mga kalsada sa Imperial City ay gawa sa ginto. Ito ay masasabing lubhang maluho. Gayunpaman, ang pinakamarangyang lugar ay ang Imperial Palace kung saan nakatira ang Imperial Family. Sinakop ng Imperial Palace ang isang lugar na 1,000,000 metro kwadrado. Ito ay halos isang malaking independenteng lungsod. Sa loob ng Imperial Palace, mayroong maraming magagandang palasyo.
Sa labas ng Imperial Palace, may mga matibay na pader na dose-dosenang talampakan ng taas. May mga nakaborde na uniform guard na nakasuot ng gintong damit sa lahat ng dako sa Imperial Palace. Mahigpit ang seguridad kaya hindi nakapasok ang mga ordinaryong tao. Gayunpaman, nakapasok si Xingju sa ganoong lugar. Ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa Imperial Palace ay natural dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ni Princess Zinzin. Pagpasok nila sa Imperial Palace, gabi na, si Xingju at ang iba pa ay direktang dinala ni Palace Master Zinzin sa kanyang kwarto. Matapos maisaayos ang lahat, hindi na makapaghintay si Prinsesa Zinzin na pumunta sa kanyang ama at magreklamo tungkol kay Zhang Hong. Ang aksyon ni Prinsesa Zinzin ay lalong nagpakilos kay Xingju. Kung tutuusin, nagkataon lang silang nagkita ni Prinsesa Zinzin at isang beses lang niyang nailigtas ang buhay nito. Gayunpaman, si Prinsesa Zinzin ay talagang nag-aalala tungkol sa kanyang mga bagay. Kahit sino ay maaantig nito. This damn girl is back again. Hindi siya dumating kanina o mamaya. Bumalik talaga siya kapag natutulog ang Emperor. Sayang naman. Sa silid tulugan ng emperador, ang ilang mabibigat na babae na nakasuot ng magagandang damit ay lumabas na galit at agrabyado. Dapat silang magpalipas ng gabi kasama ang emperador. Gayunpaman, biglang dumating si Prinsesa Zinzin at sinabing may sasabihin siya sa emperor. Sa makatuwid, ang mga concubines na ito, na may pambihirang pagkakataon na magpalipas ng gabi kasama ang emperor, ay malupit na pinalayas. Shich, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kapag narinig ka ng emperor, magkakaproblema ka. Mabilis na tinakpan ng isa sa mga babae ang bibig ng babae na nanlait kay Prinsesa Zinzin. Para siyang gagawa ng malaking problema. Anong mali? Babae lang siya. Paano kaya magdedote sa kanya ang emperor? Bukas, mangganganak din ako ng isang babae para sa emperor. Tingnan natin kung maipagmamalaki pa niya ang sarili niya. Hindi sinasang ayunan ng isa pang babae. Marami sa mga asawang ito ay buntis ng binhi ng dragon ng emperador at nagsilang ng mga prinsipe. Si Prinsesa Zinzin ang nag-iisang prinsesa, kaya naramdaman ng ilang concubine na dahil dito, ang emperor ay higit na nagmahal kay Prinsesa Zinzin. Huwag kang tanga. Kahit manganak ka ng 10 kasambahay, wala pa ring silbi. Hindi gaanong mahal ng emperador ang babaeng iyon dahil nag-iisang anak niya ito. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang ina. Paalala ng isang babae. 3 taon na siyang patay, pero hindi mo pa rin siya makakalimutan. Anong maganda sa kanya? Noong nabubuhay pa siya, kinuha niya ang lahat ng limelight at nasiyahan sa lahat ng pagmamahal. Pagkatapos niyang mamatay, ginamit niya talaga ang kanyang anak para dominahin ang emperador. Nang banggitin ng ina ni Prinsesa Zinzin, ang mukha ng isang matandang babae ay puno ng puot. Mula ngayon, aalis na kayong lahat sa palasyo. Kapag nakita ko kayong muli, sisiguraduhin kong gumugulong ang mga ulo ninyo sa lupa. Habang pinag-uusapan ng iilang concubine ng Palace Mistress Zinzin, isang boses na puno ng pressure ang biglang umalangaw sa kanilang mga tainga. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mukha ay lubhang nagbago. Ang mapatla nilang mga mukha ay agad na namula at ang kanilang mga katawan ay marahas na ng inag. Tatay, ano ang iniisip mo? Takot na takot ang mga babae sa labas ng palasyo na para silang nawalan ng kaluluwa. Sa loob ng palasyo, si Prinsesa Zinzin ay nakaupo sa tabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Ang determinadong mukha ng lalaki ay naglabas ng isang makapidjal hiningang kamahalin at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng aura ng isang pinuno. Gayunpaman, ang gayong lalaki ay talagang may ulo ng puting buhok. 3 taon lamang ang nakalipas, mayroon siyang ulo na puno ng itim na buhok. Dahil lang sa namatay ang taong mahal niya kaya pumuti ang buhok niya magdamag. Ang lalaking nakatitig ng matindi at galit na galit sa labas ng palasyo ay ang kasalukuyang emperor ng Starfall Empire, ang ama ni Princess Zinzin. Wala naman. Zinzin, ano ang sinabi mo? Ang emperador na ito ang nagpasa ng kanyang boses sa mga babae. Siya ay orihinal na galit, ngunit dahil sa mga salita ni Prinsesa Zinzin, ang kanyang mukha ay agad na napuno ng isang makaama ng ngiti. Tatay, hindi mo pinapansin ang sinasabi ko. Napangisi si Palace Mistress Zinzin nang makita niyang ang kanyang ama, ang Emperor, ay hindi nakinig sa kahit isang salita na sinabi niya. Mukha siyang hindi nasisiyahan. Mahal kong anak, pagod na talaga ako. Intindihin mo lang ako. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo sa pagkakataong ito? Ano man ito, tiyak na papayag ako. Hindi pa ba sapat iyon? Nang makitang ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay hindi masaya, bilang emperador at ang pinakadakilang tao sa Starfall Empire, agad siyang kinabahan. Sabi mo, papayag ka kahit ano pa yon. Nang marinig ang mga salita ng Emperor, nag-isip sandali si Prinsesa Zinzin at napangiti ito. Siyempre, ako ay palaging isang tao ng aking salita. Biglang itinuwid ng Emperor ang kanyang likod at sinabing may seryosong ekspresyon. Wala namang malaki. Gusto ko lang utusan si General Zhang Hong ng Secret Battalion na patayin. Kinusot-kusot ni Prinsesa Zinzin ang kanyang mga mata na para bang nagsasalita siya ng isang maliit na bagay. Ano? Banibuli ka ba? Matapos marinig ang mga salita ni Prinsesa Zinzin, ang ekspresyon ng Emperor ay agad na naging mabangis.
Parang hanggat tumanggo si Prinsesa Zinzin, puputulin niya agad ang katawan ni Zhang Hong sa 1,000 piraso. Hindi, parang ganito. Prinsesa Zinzin, na noon pa man ay inosente, dahil sa reaksyon ng kanyang ama. Sa halip, sinabi niya sa kanyang ama ng detalyado kung paano niya nakilala ang karanasan nina Xingju at Xingju. Kehe, mahal kong anak, sigurado ka bang hindi nagsinungaling sa iyo si Xingju? Matapos marinig ang mga salita ni Prinsesa Zinzin, biglang tumawa ang Emperor dahil hinala niyang pinagsinungalingan ang kanyang inosenteng anak. Sigurado ako. Mabangis na tumanggo si Prinsesa Zinzin sa kanyang ulo. Ang kanyang masiglang mga mata ay puno ng determinasyon. Mabuti naman. Zinzin, isa lang ang tanong iyo. Alin sa tingin mo ang mas mahalaga sa ating Starfall Dynasty, isang War God o isang Intermediate Battle Saint? Tanong muli ng Emperador. Tatay, sa tingin ko, ang mga batas ng dinastiya ang pinakamahalaga sa ating Starfall Dynasty. Kahit sino pa ito, dapat silang sumunod sa mga batas at hindi maaaring suwayin. Sabi ni Princess Zinzin na may seryosong ekspresyon. Hahaha, good, good, good. Lumaki na yata ang mahal kong anak. Gabi na, pwede ka nang matulog sa palasyo ni Father Emperor. Bukas, ibibigay ni Father Emperor ang utos na patayin ang Zhang Hong na iyon. Biglang tumawa ang emperador. Malinaw na ipinakita ng matamis na tawa na iyon kung gaano siya kasaya sa sandaling ito. Kasabay nito, sa mga silid ni Prinsesa Zinzin, si Xingju ay nakahiga sa ibabaw ng isang mataas na pavilion. Tumangala siya sa mga bituin sa langit at inisip kung magtagumpay si Prinsesa Zinzin. Pagkatapos ng lahat, ang Zhang Hong na iyon ay isang war god at isang general ng Secret Battalion. Sa paglipas ng panahon, mas lalong kinabahan si Xingju. Nagsimula siyang maglakad pabalik-balik, labis na natatakot na ang prinsesa ay hindi magtagumpay at sa halip ay parusahan ng kasalukuyang emperador. Xingju, Xingju, sino si Xingju? Sa sandaling ito, isang matangkad at matibay na Imperial Uniform Guard ang biglang tumakbo sa hagdan at sinigaw ang pangalan ni Xingju habang tumatakbo siya. Ako si Xingju, at ikaw. Sa pagtingin sa matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan, ang puso ni Xingju ay napuno ng pagdududa. Hindi niya nakilala ang Imperial Uniform Guard na nasa harapan niya, ni hindi niya alam kung bakit niya ito hinahanap. Grabe, sa wakas nahanap na rin kita. Hiniling sa akin ng prinsesa na ibigay ito sa iyo, dali sumama ka sa akin. Matapos kumpirmahin ni Xingju ang kanyang pagkakakilanlan, nagmamadaling kumuha ang lalaki ng isang papel at iniabot kay Xingju. Pagkatapos kunin ni Xingju ang papel, hinawakan niya ang braso ni Xingju at tumakbo pababa ng hagdan kasama si Xingju. Napakalakas ng lalaki. Si Xingju ay talagang hindi nakatiis. Malinaw na pambihira ang kanyang lakas. Dapat siya ay isang war god expert na mas mataas kay Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang masyadong pakialam si Xingju. Sa halip, tiningnan niya ang papel na iniwan ni Prinsesa Zinzin para sa kanya. Nang makita ni Xingju ang mga salita sa papel, lalo siyang nabigla. Ito ay dahil sa papel ay nakasulat. Kapatid, umalis ka kaagad. Nalaman na ng punong ministro ang tungkol kay Zhang Hong at gustong magrebelde. Mabilis na tumakas. At saka, may bahid ng dugo sa papel. Ang aura talaga ni Princess Zinzin. Nasaan ang prinsesa? Dalhin mo ako sa kanya. Matapos basahin ang papel, ginamit ni Xingju ang lahat ng kanyang lakas upang kumalas sa braso ng lalaki at malakas na nagtanong. Bilis sumama ka sa akin. Inutusan akong iligtas ka, kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Nang makita ang reaksyon ni Xingju, ang lalaki ay natigilan saglit bago siya nagmamadaling hinimok siya. Hindi, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Paano ako aalis ng ganito? Dalhin mo ako dali sa prinsesa. Hindi ko hahayaang mawala siya sa buhay niya dahil sa akin. Hinawakan ni Xingju ang kwelyo ng lalaki. Sa sandaling ito, nagsimulang lumitaw ang galit sa mukha niyang kinakabahan. Kahit pumunta ka, walang kwenta. Sa pagharap sa galit ni Xingju, hindi natakot ang lalaki. Sa halip, nagsalita siya ng walang pakialam. Kahit walang kwenta, gusto ko pa ring pumunta. Kahit na kailangan kong mamatay kasama ang prinsesa. At least, gamaan ang pakiramdam ko, sabi ni Xingju na may determinasyon. Parang napagdesisyonan na niyang mamatay. Hahaha. Gayunpaman, nang matapos magsalita si Xingju, biglang tumangala ang lalaki sa langit at tumawa. Yung tawa na yun parang masaya at excited. Gayunpaman, ginawa nitong manhid ang anit ni Xingju. Natarante siya. Mabuti, bata. Pasado ka. Pagkatapos, ngumiti ang lalaki at sinabi kay Xingju. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ano? Nang marinig ang mga salita ng lalaki, si Xingju ay nalilito. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng lalaki. Nang makita ang blankong ekspresyon ni Xingju, ngumiti ang lalaki. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang gintong liwanag ang kumislap. Nawala ang espesyal na gintong robe ng embroidered uniform guard. May karagdagang nakakasilaw na coiled silk golden armor sa kanyang katawan. Ang gintong baluti na ito ay isang pinakamataas na antas ng espiritual na sandata. Kung tungkol sa grado at ranggo nito, si Xingju ay walang mod na magsuri dahil lubos siyang naakit sa apat na salita sa dibdib ng gintong baluti. Tunay na dragon anak ng langit. Diyos ng digma Azura.
Kabanata 485, ang pagkamatay ni Zhang Hong. Tunay na dragon anak ng langit. Iyon ay isang natatanging simbolo. Isang tao lamang sa buong Starfall Dynasty ang maaaring gumamit ng apat na salitang ito, at iyon ang kasalukuyang emperor ng Starfall Dynasty. Plop. Ang karaniwang tao, si Xingju, ay bumabati sa kamahalan. Narinig na ni Xingju na ang tunay na Dragon Son of Heaven ay ang natatanging simbolo ng emperor. Sa kanyang katalinuhan, naiintindihan na ni Xingju ang lahat ng nasa harapan niya. Ang taong ito ay dapat na ama ni Prinsesa Zinzin, ang kasalukuyang emperador. Ang dahilan kung bakit siya ay nagbalat kayo bilang isang embroidered uniform guard at umarte sa nakaraang palabas ay upang subukan si Xingju. Gusto niyang subukan kung si Xingju ay isang taong karapat-dapat sa pagtitiwala ni Prinsesa Zinzin at magsalita para sa kanya. Hehe, hindi masama. Sa pagkakataong ito, hindi ka na misjudge ng utong anak. Tayo. Nang makita ito, ngumiti ang emperor at tinulungang tumayo si Xingju. Salamat, kamahalan. Si Xingju ay hindi nang ahas na magpakita ng kaunting kawalang galang sa numero 1 tao sa Starfall Dynasty. Xingju, isa lang ang tanong ko sa iyo. Gusto mo bang manatili sa Imperial City o bumalik sa Secret Unit? Matapos tulungang tumayo si Xingju, nakangiting tanong ng emperador. Kamahalan, kung maaari, mas gusto kong bumalik sa Secret Unit. Magalang na sagot ni Xingju. Mabuti. Bumangon ka mula sa kung saan ka nahulog. Mayroon kang lakas ng loob. Paano naman ito? I appoint kita bilang Chief Commander ng Secret Unit. Kapag umabot na sa War God level ang lakas mo, itatalaga kita bilang General ng Secret Unit. Tinapik ng Emperor ang balikat ni Xingju at nakangiting sinabi. Halatang sobrang nasiyahan siya kay Xingju. Salamat, kamahalan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Xingju ay puno ng nasasabik ng ngiti. Dahil ang Emperor ay handang pumunta rito at gumawa ng exception para italaga siya bilang punong commander ng Secret Unit, ang lahat ay naging mas maayos kaysa sa inaakala ni Xingju. Ang punong tanggapan ng Secret Division ay isa sa dalawang pinakamalaking organisasyon sa Lock Dynasty. Gayunpaman, kumpara sa karangyan ng Imperial City, ang mga gusali ng Secret Division ay mayroon lamang isang pakiramdam. Katatagan. Madaling araw, nang ang sinag ng liwanag ay tumagos sa mga ulap at damapo sa lupa, narinig na ang hiyawan ng mga sundalo mula sa punong tanggapan ng Secret Battalion. Kasalukuyan silang nagsasanay sa maayos na paraan. Ang mga sundalo ng Heavenly Secret Battalion ay isang tunay na hukbo. Hindi nila itinuloy ang mga individual na katangian, ngunit ang pangkalahatang kapangyarihan ng labanan. Sa makatuwid, bukod sa normal na individual na paglilinang, nakatuon din sila sa pangkalahatang pagsasanay. Ang kanilang mga porma sayon ay ang pinakamatulas na sandata sa larangan ng digmaan. Iyong mga bantay sa kampo ng mga alipin na alam lamang kung paano abusuhin ang mga alipin ay parang langit at lupa kung ikukumpara sa mga bantay dito. Sila ay walang kapantay. Ang punong tanggapan ng Secret Division ay isang napakalaking palasyo. Ang magkabilang panig ng palasyo ay puno ng mga gintong estatwa ng magigiting at kahangahangang mga figure sa baluti. Lahat sila ay mga mandirigma na gumawa ng malaking kontribusyon sa Secret Division. Gayunpaman, matagal na silang namatay. Sa gitna ng bulwagan, mayroong isang 3 metrong lapad, 10 metro ang haba na gintong plaka. Sa plate, may nakaukit na 4 na salita. Loyal to the Imperial Court. Sa sandaling ito, isang dosenang o higit pang mga general ang nakaupo sa ibaba ng plaka. Bawat isa sa mga general na ito ay naglabas ng pambihirang aura dahil lahat sila ay mga eksperto sa War God. Bukod dito, si Zhang Hong, na nagselyo sa kapangyarihan ni Xingju, ay kabilang din sa kanila. Sa totoo lang, mas marami ang mga general sa Secret Division. Gayunpaman, marami sa kanila ang nakaistasyon sa mahahalagang poste sa hangganan, at higit pa ang nakaistasyon sa Imperial City. Ang mga naririto ay ang mga namamahala lamang sa Secret Division. Sa panahon ng kapayapaan, ang mga general na ito ay higit pa sa sapat upang bantayan ang Secret Division. Sa pangunahing upuan ng palasyo ay nakaupo ang isang matandang may puting buhok na naglalabas ng malakas na aura. Ang mata ng matandang ito ay parang lawin, ngunit isa lang ang mata niya. Ang taong ito ay ang Great General ng Secret Division, isang intermediate stage war god. Ang dakilang general na ito ng Secret Division ay nagmula rin sa pinakamalakas na kontinente sa mortal na mundo, ang Iron Blood Continent. Gayunpaman, hindi tulad ni Zhang Hong, ang dakilang general na ito ay isang makatarungan at walang kinikilingan na tao. Mahigpit siyang sumunod sa batas militar at hindi kailanman nagpakita ng paboritismo sa sinuman. Dahil dito, ang mga sundalo ng Heavenly Secret Battalion ay parehong magalang at natatakot sa kanya. Maging si Zhang Hong, na sinusuportahan siya ni Punong Ministro Wang Qiang, ay walang pagbubukod. Ito ay dahil ang dakilang general na ito ay walang pakialam sa Punong Ministro na si Wang Qiang. Sa sandaling ito, mahigpit na nakakunot ang mga kilay ng dakilang general habang sinusuri niya ang token sa kanyang kamay. Si Zhang Hong at ang iba pa sa ibaba niya ay time na nagmamasid sa bawat kilos niya. Gayunpaman, hindi sila naglakasloob na magbitaw ng isang salita, at maaari lamang hulaan kung ano ang eksaktong nangyari. Zhang Hong, nagdulot ka ba ng anumang gulo kamakailan? Bigla, dahan-daang itinaas ng dakilang general ang kanyang ulo at matalimang tingin kay Zhang Hong, na nakaupo sa ibaba niya.
Sa pag-uulat sa general, ang general na ito ay palaging nananatili sa punong tanggapan at hindi umaalis. Paano nagkalo? Si Zhang Hong, na malalim ang iniisip, ay hindi maiwasang maramdaman ang pagtibok ng kanyang puso nang marinig niya ang tanong ng dakilang general. Ito ay dahil alam niyang tiyak na may kinalaman sa kanya ang plaque ng militar, kaya naman magtatanong ng ganoon ang dakilang general. Gayunpaman, hindi niya maisip kung ano ang nagawa niya. Kung tutuusin, napakaraming beses na niyang nagawa ang mga bagay tulad ni Xingju. Pumunta ka para manood ng pagsusulit noong nakaraang buwan, tama ba? Mayroon bang brat na tinatawag na Xingju na naging kampiyon sa pagsubok, ngunit tinatakan mo ang kanyang kapangyarihan at ginawa siyang alipin? Biglang pinaikit ng dakilang general ang kanyang mga mata at nagtanong muli na may kakaibang ngiti. Walang ganyanan. Ang nagwagi sa huling pagsubok ay si Haoyan ng Iron Blood Continent. General, alam mo ito. Sa sandaling ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Zhang Hong. Ang kanyang orihinal na sobrang hindi mapalagay na puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Alam na niya kung ano ang tinutukoy ng dakilang general nang sabihin niyang siya ang nagdulot ng gulo. Hindi niya inaasahan na may kaugnayan ito kay Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang oras para isipin kung paano nalantad ang bagay na ito. Kailangan niyang linawin ito hanggat maaari. Kung hindi, sa mga pamamaraan ng dakilang general, hindi maiiwasan ang parusa. Hehe, Zhang Hong, ano ang gusto mong sabihin ko tungkol sa iyo? Pinayuhan na kita na layuan mo si Wang Qiang. Ang taong ito ay nagpapaplano at makakaapekto sa kinabukasan ng aking Starfall Empire. Gayunpaman, hindi ka nakinig sa aking payo at nakipagsabuatan kay Wang Qiang upang sugpuin ang mga tao ng mortal kaharian. Ngayon, ipaintindi ko rin sa iyo kung bakit ka mamamatay. Tingnan mo ang iyong sarili. Ikanaway ng dakilang general ang kanyang manggas habang nagsasalita. Isang maliwanag na liwanag ang bumungad mula sa token sa kanyang kamay. Ang liwanag na iyon ay bumuo ng isang hugis ng pamaypay habang ito ay pumutok. Bukod dito, isang hilera ng malalaking salita ang lumabas sa liwanag. Ito. Nang makita ni Zhang Hong ang mga salitang lumulutang sa hangin, lalo siyang nabigla. Natuklasan niya na talagang nakasulat dito ang proseso ng pag-frame niya kay Xingju. Bukod dito, inutusan niya ang dakilang general na patayin siya kagad, at ang taong nagbigay ng utos ay ang kasalukuyang emperador. Sa mismong sandaling ito, ang mga kamay ni Zhang Hong ay nagsimula ng manginig ng marahas. Ang panginginig ay patuloy na kumalat, at napakabilis, ito ay kumalat sa kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, siya ay ganap na manhid, dahil hindi siya nang ahas na paniwalaan ang katotohanan sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung paano naipasa ng isang ordinaryong mortal na tulad ni Xingju ang balita sa kasalukuyang emperor. Ang lalong hindi niya maintindihan ay kung bakit uutusan siya ng emperador na pumatay sa isang ordinaryong mortal. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang war god at isang general ng Divine Secret Unit. Kung ikukumpara kay Xingju, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Walang paraan upang ihambing ang mga ito. Zhang Hong, may sasabihin ka pa ba? Sa sandaling ito, biglang umalangaw ang malamig na boses ng dakilang general. Parang binibigkas niya ang sentensya ng kamatayan, dahilan para mataranta si Zhang Hong. General, dapat maniwala ka sa akin. Siguradong may maling akusasyon sa akin. Dapat maniwala ka sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang punong ministro. Oo, sasabihin ko sa punong ministro ang tungkol dito. Siya ay tiyak na magpapatoto para sa akin. Nang pumasok sa tainga ni Zhang Hong ang malamig na boses ng dakilang general, alam na niya na masama ang sitwasyon. Nagmamadali niyang kinuha ang communication token niya. Habang nagsasalita siya, sinimulan niyang gamitin ang token ng komunikasyon upang iulat ang kasalukuyang sitwasyon sa punong ministro. Gusto niyang makiusap ang taong ito, na pangalawa lamang sa kasalukuyang emperador sa Starfall Empire, para sa kanya. Hindi pinigilan ng dakilang general ang kasalukuyang mga aksyon ni Zhang Hong. Kahit na alam niyang sukdulan ang mga kilos ni Zhang Hong, pareho silang mga tao ng Iron Blood Continent kung tutuusin. Hindi rin niya hinanggad na mamatay si Zhang Hong sa sarili niyang mga kamay. Gayunpaman, kung may pagkakataon o wala ay depende kay Zhang Hong mismo. Matapos ihatid ang kasalukuyang sitwasyon sa punong ministro, mahigpit na hinawakan ni Zhang Hong ang token sa kanyang kamay gamit ang nanginginig na mga kamay, naghihintay sa tugon ng punong ministro. Para kay Zhang Hong, napakatagal ng sandali ito. Saglit lang iyon, ngunit pakiramdam niya ay ilang taon na siyang nagdurusa. Sigh. Sa sandaling ito, ang dakilang general, na nakaupo sa upuan sa ulo, ay biglang bamantong hininga. Ang kanyang buntong hininga ay naging dahilan upang muling magsalubong ang mga tingin ng lahat sa kanya. Zhang Hong, tingnan mo ang iyong sarili. Biglang pinalutang muli ng dakilang general ang token ng komunikasyon sa kanyang kamay. Habang sumisikat ang isang sinag ng liwanag, isa pang ilang malalaking salita ang lumitaw sa linya ng paningin ng lahat. Sa sandaling ito, nang makita ng lahat ng naruroon ang ilang malalaking salita, lahat sila ay labis na nabigla. Nanlaki pa ang mga mata ni Zhang Hong. Walang buhay ang kanyang mukha at hindi siya nang ahas na paniwalaan ang katotohanang nasa harapan niya. Nakasulat sa malalaking salita ang patayin si Zhang Hong.
At ang taong nagbigay ng utos na ito ay ang kasalukuyang punong ministro, si Wang Qiang, na gustong humingi ng tulong ni Zhang Hong. Swoosh! Biglang lumingon ang figure ni Zhang Hong at naging batis na bumaril palabas ng palasyo. Sinusubukan talaga niyang tumakas. Uchi! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang dakilang general ay biglang iwinagayway ang kanyang manggas, at isang maitim na pulang gas ang sumabog. Ang gas na ito ay parang talam, at ito ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, tumusok na ito sa leeg ni Zhang Hong. Walang tumalsik na dugo, wala ring pugot na bangkay. Mayroon lamang isang marka ng pulang espada at ang nalilito at hindi makapaniwalang ekspresyon ni Zhang Hong. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga palatandaan ng buhay ay nahiwalay sa kanya, at siya ay ganap na patay. Gayunpaman, hanggang sa kanyang kamatayan, hindi pa rin niya naiintindihan ang nangyayari. Bakit isang ordinaryong tao lang ang sinaktan niya, si Xingju, at papatayin siya?